Chairman Romando Artes, magandang umaga po at paumanhin po sa istorbo. Wala pong problema, Kated. Opo. DJ Chacha, magandang umaga po. Pauubaya ko po sa nanggigigil na Chacha, Zarina Balba Guevara itong unang tanong. Kasi siya itong humingi sa inyo eh. Sige, Oo, ito sir, na. nakapasensya na po sa istorbo. Wala Ito nga, pong problema. ito pong mga nagingit-ngit nating mga netizens online, nababasa ko po yung kanilang mga reaksyon. Tungkol po dito sa statement na ibinigay ni Bong Nebriha na sinasabi nga po na kapag ka daw ang sakay nung sasakyan ay mga senador or congressman, ay po pwede naman dumaan. Kapag driver lang, yun ang hindi papayagang makadaan at titikitan. Pero last time na nag-usap tayo, sir, hindi po ba sinabi ninyo malinaw na malinaw? Hindi po sila kasama sa mga po pwedeng dumaan sa EDSA busway? Opo, kausapin ko po si Colonel Nebriha dahil sa guidelines po ng DOTR. Hindi po exempted whether may sakay or hindi na congressman or senador. Tinitikitan pa rin po yan dahil hindi po sila authorized doon na dumaan. So, kausapin ko po si Colonel, hindi ko po narinig yung kanya statement. Pero sa amin pong panuntunan at in fact, kausap ko po ang DOTR about it kasi nga po may sulat po ako to clarify. Hindi po exempted whether may sakay or hindi. Ayan, kahit malinaw po. protocol plate po ang ating senador at congressman. Pag paumanhin niyo po, kami po ay sumusunod lang sa guidance ng DOTR dahil DOTR naman po talaga ang may jurisdiction po dyan. So, kami po ay force multiplier lang. At least nalinaw po natin para lang klaro po dito sa mga tauhan nyo rin kasi baka mamaya sa susunod may dumaan mapalampas ulit at hindi nga po matikitan. Nakarating na po sa inyo itong balitang ito. Pwede po ba naming malaman kung sino po itong pinayagan na dumaan na congressman daw? Ay hindi, wala pa po akong balita. Ngayon lang po ako nalaman na may ganoon pong pangyayari. So, kausapin ko po si Colonel Nebriha at alamin ko po, maghingi po ako ng report. Alright, sige sir, mag-aabang din po kami ng update galing sa inyo. Pero malinaw, kahit po merong mga malinaw po yan, hindi po sila authorized doon dumaan sa bus lane po. Klaro. Sige po. So kayo po pala humingi ng klarifikasyon sa DOTR. So maliban po, sir, so can you just now again reiterate po, Attorney Artes, sino lang ang pwedeng dumaan sa EDSA busway? Opo. Kumbaga pag hindi kasama, excluded. Yan. Sige po. Unang-una po, yung pong bus na bumibiyahe sa bus carousel at may ilan pong pinayagan na point-to-point na bawal po magbaba at magsakay dyan. Pero pinadaan po natin kasi para po mas mabilis makarating yung ating mga kababayan. Yan po ay may pahintulot ng DOTR. So yung mga buses lamang po na autorisadong dumaan dyan. Pangalawa po, yung mga emergency vehicles, ambulances, PNP, fire trucks. At pangatlo po ay clearly marked government vehicles. Yung pong sa amin pong pag-uusap, i-expand po namin yan upon our recommendation to include authorizing the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice. Limited po doon sa 5 na yon ang pwedeng dumaan doon po sa top 5 officials natin. In fact, kausap ko po si Attorney Yebra kahapon. Yan po ang isa sa mga napag-usapan namin kahapon. Si Yusek Yebra ng DOTR kung sino-sino po yung posibleng payagan. At aside from that, wala na po. Kung hindi po magpo-fall dyan sa tatlong nabanggit ko at yung expansion nga po doon sa top 5 officials ay wala pong ibang pwedeng dumaan dyan. Okay. So kumbaga kung hindi included, excluded. Yan. Okay. Yung pong mga pinuno ng sekta ng mga relihiyon, bawal din. Kung hindi naman po sila nagpo-fall doon sa
exemption, hindi po din pwede. Okay, sige po. So ito po yung napakaklaro. Meantime, ano po, kahit na wala pang sigurong kautusan din naman, syempre, kapag presidente na yan, di ba? Ibang usapan na yon at vice-presidente, naintindihan natin. Sige po, meron po lamang ditong panukalang ating mga netizens, attorney. Kung pinagmumulta ang mga pribadong motorista na dumadaan dyan sa EDSA busway, pwede bang ganun din po ang multa nung bus naman na lumalabas sa EDSA busway nang wala naman dahilan? Lumalabas. Pag-usapan po namin ng DOTI yan, pag kasi lumabas sila dyan, na supposedly na andyan sila, pwede po makonsidered as out of line yan, na pwede rin pong hulihin at tikitan. Kasi kumbaga po, ang prangkisa nila ay dapat sa bus lane lang sila. Opo. So, pag nahuli po yan, ay dapat po rin tikitan na out of line. Pwede po yan. Okay, opo, yun po. Sige po, pangalawa po, total ho naman, andyan na kayo sa linya. Ito pong perennial traffic galing, dito ho sa may bandang Mandaluyong bago mag-Mega Mall, northbound. Di ba meron diyang mall, no? May concentrics na nakalagay sa building, tapos doon po, may Bay Area doon yung mall para sa mga bus. Napansin po na... Point po yan. Aha. Na inalaw po ng DOTR, may prangkisa po. Yes, opo. Ang problema ho, sir, ito po yung cost ng traffic, less than 1 kilometer, halos 45 minutes ka dito sa Tagal, kasi merong flyover papunta po ng Ortigas, di ba? Opo. At meron din pong patawid nga ng EDSA na flyover, or EDSA Ortigas. Ito po yung northbound, nagki-criss-cross kasi ito. Bumabara sila itong point to point. Minsan sumasaksak din po doon sa bus lane. Ang iba naman nagbabara hanggang tinatamaan na yung ilalim pakanan po ng Ortigas. Kaya pag... Actually, mabanggit ko lang, yan po ay akin ng pinatutukan before dahil may instance na galing sila sa ilalim ng tulay ay bigla pong kumanan papunta dyan at ako mismo po isa sa naharang noong bus at yun po ay aking pinatikitan. So yan po ay aking pinababantayan na yung paglabas-pasok po ng mga buses dyan ay dapat po hindi makaabala. In fact, recently nakipag-ugnayan po yung aming AGM for operation sa pamunuan po ng SM regarding nga po yung at pagsakay dyan sa harap mismo ng naturang establishmento, pati po yung bus. So, inaayos po namin yan sa ngayon dahil nga po na kikita rin namin na pigil din po ng daloy ng traffic yung mga galing Shaw, galing sige po, yan po, para ma-solusyonan po. Sige po, ano lang ho, FYI, ito nagdaang mga ilang araw na mula Lunes, no? Parang wala kami nakikitang enforcer doon. Dito po sa may Mega Mall Concentrics na ito, na cause of traffic po, sir, ha? Kasi araw-araw kami dumadaan dyan. Pagkatapos kasi ng Ortigas flyover, White Plains, papunta ng norte, malinis na maluwag malinis na po, maluwag po dyan. Sige po, patutukan ko, Kated. Salamat po sa pag-call ng Kated. Ay, salamat po. Thank you po, Chairman Artes, po, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Thank you po. Salamat po at mabuhay po kayo. Apo, thank you. Ayan. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.